Nang sumigaw ang anak kong babae na si Tiffany, alinman ay maglingkod ka sa asawa ko o umalis ka sa bahay ko, hindi ako sumagot ng may galit. Sa halip ngumiti ako, kinuha ang aking maleta at umalis, iniwan ang bahay na binayaran ko ng buhay ko. Hinihintay niya akong masira tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, iba na talaga ang lahat. Isang linggo pagkatapos, may 22 missed calls na ako. At hindi pa iyon ang katapusan ng plano ko. Pagsisisihan nila ang kanilang mga salita at ginawa. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at sabihin sa comments kung saan kayo nakikinig. Mainit pa ang susi ko sa kamay nang pumasok ako sa pinto. Ang mga grocery bags ay nakakagat sa pulso ko. Sabado ng hapon ang liwanag na dumadaan sa kurtina ng sala, nagbibigay ng malambot na glow na karaniwang nagpapangiti sa akin, hindi ngayon. Nakaupo si Harold Harry Santos sa leather recliner ko, ang huling regalo ni Marta sa akin bago siya kinuha ng cancer. Nakataas ang paa niya na nakasocks, hawak ang kalahating bote ng beer. Ang remote ay nakapatong sa tiyan niya na parang siya ang may-ari ng lugar, na sa tingin niya nga siguro ay totoo iyon, matanda na. Hindi man lang siya tumingin mula sa basketball game. Kumuha ka na lang ng isa pang beer sa ref habang nakatayo ka pa dyan, sabi niya. Inilagay ko ng dahan-dahan ang mga grocery bags, naramdaman ang bigat ng mga karton ng gatas at tinapay. May pulang marka ang plastic handle sa palad ko. Pasensya na, sabi ko. Narinig mo ba ako? Corona, hindi iyong murang iniinom mo. May naging malamig sa dibdib ko. Bumili ako ng Corona lalo para sa kanya. Ginastos ko ang social security money ko sa beer na hindi ko iinom. Harry, kakapasok ko lang. Kailangan ko munang ilagay ang mga grocery. Ngayon siya tumingin. Pamilyar na ekspresyon sa mukha niya. Parang ako ang unreasonable, ang mahirap. Ano ba ang problema? Nakaupo na ako, komportable na. Ang problema ay ito ang bahay ko. Tumama ang paa ni Harry sa sahig ng malakas. Tumayo siya ng dahan-dahan, ginagamit ang taas niya bilang sandata. Sa edad na 30, mas malaki siya sa akin. Mas malapad. Pero marami na akong nakaharap na mahihirap na tao bago pa siya ipanganak. Bahay mo? Nakakatawa dahil dito na kami nakatira ng anak mo. Kami ang nagbabayad ng bills gamit ang pera ko. Lumapit siya, hawak pa rin ang beer. Tingnan mo, Mang Claro. Pwede nating gawin ito ng madali o mahirap. Gusto mong manatili dito ng mapayapa, sumunod ka lang, simple lang iyon. Bumukas ang pinto ng kusina. Dumating si Tiffany, ang blonde niyang buhok nakatali ng magulo, may hawak na dish towel. Nakita niya ang eksena, si Harry na nakatayo sa harap ko, ang tensyon na sapat para mabulunan. Ano bang nangyayari? May babala ang tono niya na naaalala ko mula sa teenage years niya. Mahirap ang tatay mo, sabi ni Harry nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Humiling ako ng beer, ginagawa niyang malaking issue. Tiningnan ako ni Tiffany nang may disappointment na parang bata akong nagkakagulo. Tatay, kunin mo na lang ang beer, hindi sulit ang away dito. Pero hindi pa tapos si Harry. Lumapit siya ng husto na naamoy ko ang alak sa hininga niya. Ganito ang mangyayari, Mang Claro. Nasa bahay namin ikaw. Nakikipag-ambag ka. Kapag humiling ako ng isang bagay, gagawin mo. Walang tanong, walang attitude. Pinanatili ko ang kalmado ng boses ko kahit tumitibok ng mabilis ang puso ko. Tama iyon. Tumabi si Tiffany sa asawa niya, nagpapakita ng united front. Tatay, kailangan mong magdesisyon ngayon. Alinman ay tulungan mo si Harry at gawin ang gusto niya o iwan mo ang gamit mo at umalis. Nabitbit ang mga salita sa hangin na parang usok. Tiningnan ko ang anak ko, naghahanap ng kahit anong bakas ng batang babae na umaakyat sa kandungan ko tuwing may bagyo. Tiningnan niya ako nang may parehong entitled na ekspresyon ni Harry. Sige, sabi ko ng mahina. Ngumiti si Harry, akala niya nanalo na siya. Mabuti, ngayon tungkol sa beer na yon. Aalis ako. Namatay ang ngiti sa mukha niya. Bahagyang nabuksan ang bibig ni Tiffany na parang hindi niya inaasahan na babagsak ako. Magsusorry at magsusuot sa kusina na parang tinalo na aso. Tumingin ako sa hallway, iniwan ang mga grocery bags kung saan iyon. Sa likod ko, narinig ko ang matalim na hininga ni Harry, ang bulong ni Tiffany na, Tatay.
hintayin mo. Pero patungo na ako sa kwarto ko. Matatag ang mga hakbang sa hardwood floor na kaming ni Marta ang nag-refinish 20 taon na ang nakalipas. Bumaba ang maleta mula sa closet shelf nang may malambot na tunog. Binili ko iyon para sa honeymoon namin sa Tagaytay, noong buhay pa si Marta, at ang hinaharap ay parang bukas na daan. Ngayon nakabukas ito ng walang laman sa kama. Handa na lunukin ang natitira sa buhay ko sa bahay na ito. Nag-empake ako ng maayos. Damit panloob, medyas, 3 set ng damit. Hindi lahat, sapat lang. Mula sa sala ay dumating ang mababang bulungan ng urgent na usapan. Paminsan-minsang tumataas ang boses ni Harry sa ibabaw ng mas malambot na tono ni Tiffany. Nag-iisip sila kung ano ang gagawin. Paano harapin ang hindi inaasahang rebelyon ng matanda. Gumalaw ang mga kamay ko nang walang malay, nagliligpit ng mga shirt at nagro-roll ng necktie. Ang larawan ni Marta ay inilagay sa side pocket, nakabalot sa tissue paper. Ang mga gamot ko, reading glasses. Ang maliit na leather journal kung saan sinusubaybayan ko ang mga gastos. Nang ihila ko ang maleta pababa ng hallway, tumigil sila sa pag-uusap. Bumalik si Harry sa upuan niya, pero iba na ang postura, alerto, mapagbantay. Nakaupo si Tiffany sa may pintuan ng kusina, nakapinid ang braso, sinusubukang magmukhang matigas, pero hindi maitago ang kawalan ng katiyakan. Wala sa kanila ang nagsabi ng paalam. Nakastart ang sasakyan sa unang subok. Ang matandang Toyota ko ay maaasahan pa rin. Bumalik ako sa driveway nang hindi tumitingin sa bahay, nang hindi tinitingnan kung nanonood ba sila sa bintana. Ang 30 minutong biyahe patungo sa simpleng motel sa labas ng bayan ay nagbigay ng oras para mag-isip. Dumating ang mga alaala nang tuloy-tuloy habang nagdadrive ako sa downtown ng bayan. Ang tuition ni Tiffany sa kolehiyo, halos 1.2 milyon sa loob ng 4 na taon para sa magarang pribadong eskwelahan na iginiit niya. Nagtrabaho ako ng overtime sa bangko ng 4 na sunod na taon, tumatanggap ng extra clients, nagpapalipas ng gabi para sa mga loan applications. Nanigas ang kamay ko sa pag-alala sa mga form na yon. Ang kasal nila ay nagkakahalaga ng 500,000. Hindi kayang bayaran ng pamilya ni Harry ang kalahati, kaya tahimik kong sinagot, hindi gustong ipahiya ang sinuman. Ang reception hall, ang mga bulaklak, ang damit niya, lahat dapat perpekto para sa espesyal na araw ng anak ko. Pagkatapos ay ang bahay, 4.5 milyon mula sa retirement savings ko para sa down payment nila dahil kailangan ng mga batang mag-asawa ng tulong para makapagsimula. Iyon ang ginagawa ng mga tatay, sinabi ko sa sarili ko. Iyon ang gusto ni Marta. Ang mga monthly payments ay sumunod na parang orasan. 40,000 para sa mortgage, 10,000 para sa kuryente at tubig, 15,000 para sa groceries kapag mahigpit ang pera. Nawawala ang social security check ko sa buhay nila ng piraso-piraso at kinumbinsi ko ang sarili ko na iyon ay pag-ibig. Ang simpleng motel sa labas ng bayan ay mababa ang gusali, may faded na pintura at neon sign na paminsan-minsang kumikislap. Maliit pero malinis ang kwarto. Kama, upuan, maliit na mesa sa may bintana. Inilagay ko ang maleta sa luggage rack at naupo ng malakas sa gilid ng mattress. Iba ang katahimikan dito. Hindi ang komportabling tahimik ng sarili kong bahay, kundi ang walang laman na emptiness ng pansamantalang lugar. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll sa contacts, numero ng bangko, insurance companies, credit card services, mga numero na alam ko na sa puso mula sa 30 taon sa bangko. Bukas ay linggo, pero may mga bagay na pwede pa ring gawin. May mga tawag na pwede pa ring gawin. Binuksan ko ang laptop ko sa maliit na mesa at nag-login sa online banking. Lumiwanag ang mga account balances sa screen. Checking, savings, retirement accounts. Mga numero na kumakatawan sa buong buhay ng maingat na pagpaplano. Pagtanggi sa maliliit na luho para mapaglingkuran ang pamilya. Bumblink ang cursor sa search bar. Naghihintay kung ano ang susunod na desisyon ko. Dumating ang linggo ng umaga ng kulay abo at maulap. Perpektong tugma sa mood ko. Inilatag ko ang mga papeles sa mesa ng motel na parang general na nagpaplano ng kampanya. Bank statements, insurance policies, legal documents. Lahat maayos, lahat abot kamay. Ang unang tawag ay sa unang bangko. Limited ang Sunday banking, pero hindi natutulog ang automated systems.
Magandang umaga, Hinoong Reyes, sabi ng representative pagkatapos ng phone tree. Paano ko matutulungan kayo ngayon? Kailangan kong kanselahin ang automatic mortgage payment para sa 847 Pine Street, account ending in 4729. May pause. Tumunog ang mga key ng computer. Sir, aktibo na ang payment na iyan sa loob ng 5 taon. Sigurado po kayo na itigil ito? Lubos na sigurado. Pwede pong tanungin ang dahilan ng pagbabago? Hindi na kwalipikado ang mga may-ari para sa financial assistance ko. Higit pang pag-click. Sige po, Ginoong Reyes. Ititigil na ang automatic payment simula ngayon. Makakatanggap po kayo ng written confirmation sa loob ng 3 business days. Ang pangalawang tawag ay mas madali. Sa loob ng 3 taon, sinasakop ng insurance ko ang 2 sasakyan nila. Ang Silverado ni Harry at ang Honda ni Tiffany. 15,000 kada buwan para sa mga sasakyang hindi ko minamaneho. Coverage para sa aksidente na hindi ko gagawin. Kailangan kong tanggalin ang 2 sasakyan sa policy ko, sabi ko sa agent. Kailangan nang mag-establish ng sariling coverage ang anak ko at manugang. Kailan po ninyo gustong magkabisa ang pagbabago? Ngayon din. Mas matagal ang credit cards. Authorized user si Tiffany sa 3 account ko. Visa, Mastercard at Store Card mula sa supermarket. Ginoong Reyes, ang pagtanggal ng authorized users ay mangangailangan sa kanila na mag-apply ng sarili nila, paliwanag ng representative ng Visa. Mananatili sa inyo ang responsibilidad sa outstanding balances, pero hindi na sila makakagawa ng bagong charge. Naintindihan ko, tanggalin agad. Bawat tawag ay parang pag-alis ng bigat sa balikat ko. Ang 30 taon sa banking ay nagturo sa akin ng mga sistema, legal na wika, tamang proseso. Lahat ng ginagawa ko ay nasa karapatan ko. Ang pagbabago sa life insurance ay nangangailangan ng written documentation, pero sinimulan ko na ang proseso. P5 million na dapat mapupunta kay Tiffany, pera na pinaghirapan ko para protektahan ang kinabukasan ng pamilya. Pero iba na ang kahulugan ng pamilya ngayon. Sa tanghali, nakagawa na ako ng 8 tawag. Tumigil ang mortgage payments, nakansela ang insurance, na-block ang credit cards, natapos ang automatic transfers na sumisipsip sa accounts ko sa loob ng mga taon. Lahat ay natapos sa magalang na usapan at confirmation numbers. Naupo ako sa likod sa murang upuan ng motel at tiningnan ang mga notes ko. Confirmation numbers, reference codes, effective dates. Ang paper trail ng financial independence. Tahimik ang cellphone ko sa mesa. Walang missed calls, walang urgent na mensahe. Hindi pa nila alam. Malamang hindi nila malalaman hanggat hindi bumaba ang unang payment. Ang unang bill ay darating na may pangalan nila, hindi akin, pero malapit na silang malaman. Sinara ko ang laptop at lumakad patungo sa bintana. Sa kabilang parking lot, isang matandang lalaki ang naglalagay ng mga maleta sa pickup truck. Ang asawa niya ay nagdidirekta ng may mahinahong efficiency. Siguro pauwi mula sa pagbisita sa mga apo o nagsisimula ng matagal ng postponed na bakasyon. Naiinggit ako sa kanilang madaling partnership, ang paraan ng paggalaw nila sa isa't isa ng may practiced familiarity. Ganito rin kami ni Martha noon. Biglang umugong ang cellphone ko laban sa mesa. Unknown number. Hinayaan kong mag-ring. Tahimik ang 1 linggo para sa akin, pero hindi para sa kanila. Nagsettle ako sa routine sa motel, kape mula sa lobby, almusal sa karinderya sa kalsada, mahabang lakad sa tahimik na barangay. Naipon ang missed calls sa cellphone ko na parang koleksyon na wala akong interes. Sa Miyerkules, 12 messages. Sa Biyernes, 22. Pinakinggan ko ang mga ito ng chronological order. Pinapanood ang pag-unlad mula sa pagkalito hanggang galit hanggang desperasyon. Ang mga unang tawag ay halos casual. Si Tiffany na nagtatanong kung may banking error ba sa mortgage payment. Si Harry na nagiiwan ng maikling annoyed messages tungkol sa paglaps ng car insurance, pero sa kalagitnaan ng linggo may sumisingit na panic. Tatay, ano ba ang nangyayari? May bitak ang boses ni Tiffany sa frustration. Sabi ng bangko, itinigil mo ang automatic payment. Gusto nila ng full amount by Friday o magsisimula na ang foreclosure. Ang mga mensahe ni Harry ay lalong agresibo. Mang Claro, ayusin mo ito ngayon din.
May mga nagtatanong tungkol sa insurance ko. Pinapahiya mo kami na parang deadbeats. Ang mga huling tawag ay halos pagmamakaawa. Si Tiffany na umiiyak, nangangako na magkakaroon sila ng paraan kung tatawagan ko lang sila pabalik. Si Harry na sinusubukang ibang approach, na sinasabing masyado siyang harsh at gusto niyang ayusin. Binura ko ang bawat mensahe pagkatapos pakinggan, nararamdaman ang mild curiosity tungkol sa lumalaking desperasyon nila. Huwebes ng umaga ay may kumatok sa pinto ng kwarto ko sa motel. Sa peephole, nakita ko silang dalawa. Si Tiffany sa wrinkled sweater, si Harry sa work clothes, parehong mukhang hindi nakakatulog ng maayos. Binuksan ko ang pinto pero hindi ko sila inimbita papasok. Tatay! Pulang-pula ang mata ni Tiffany. Basag ang karaniwang composure niya. Kailangan nating mag-usap. Tumungo si Harry pasulong, namumula ang mukha sa galit. Tungkol sa katotohanang sinisira mo ang buhay namin dahil lang sa isang tangang away tungkol sa beer. Hindi ko sinisira ang anuman, sabi ko ng kalmado. Tinigilan ko lang ang pagbabayad para sa buhay ninyo. Ang mortgage, Mang Claro, tumaas ang boses ni Harry. Hindi mo pwedeng itigil ang pagbabayad ng mortgage. Bahay namin iyon. Sa totoo lang, bahay ko iyon. Pangalan ko sa deed. Lagda ko sa loan. Kayo lang ang bisita. Hinawakan ni Tiffany ang braso ni Harry nang lumapit siya sa pinto. Tatay, pakiusap. Kaya nating ayusin ito. Mali si Harry sa pag-usap sa iyo ng ganon. Mali rin kami. Pero hindi mo pwedeng bigla ang iwan kami ng walang babala, walang diskusyon. Binigyan ninyo ako ng ultimatum, paalala ko sa kanya. Sumunod kay Harry o umalis. Iyon ang eksaktong salita ninyo. Hindi ko sinasadyang ganon. Totoo yon. Tiningnan ko ang anak ko. Nakikita ang estranghero na nakasuot ng mukha niya. Sinadya mo ang bawat salita. Hindi mo lang inaasahan na pipiliin ko ang option 2. Sinubukan ni Harry ang ibang approach. Artipisyal na kalmado ang boses. Tingnan mo, lahat tayo may nasabing hindi natin sinasadya. Pero pinag-uusapan mo ang bahay namin, ang credit namin, ang buong buhay namin. Hindi mo pwedeng bigla ang bunuta ng alpombra. Kaya ko at ginawa ko na. Sinimulan kong isara ang pinto. Tatay, hintayin mo. Nabali ang boses ni Tiffany. Ano na ang tungkol sa pamilya? Ano ang tungkol sa lahat ng pinagdaanan natin? Huminto ako, tiningnan ang desperate niyang mukha. Sa isang sandali, naalala ko ang batang babae na tumutulong sa akin mag-ani ng dahon sa taglagas, na nagdadala ng mga dandelion na pinitas sa bakuran. Pero ang batang iyon ay lumaki na sa isang taong kayang tumayo habang hinaharas ng asawa ang kanyang tatay sa sariling sala. Gumagana sa dalawang direksyon ang pamilya. Anak, sabi ko ng mahina. 5 taon akong nag-alaga sa inyong dalawa. Pagdating sa oras na kayo ang mag-alaga sa akin, pinili ninyo siya kaysa sa akin. Nabali ang fake na composure ni Harry. Baliw na matandang bastos ka. Hindi mo pwedeng makakatawag ako ng pulis kung patuloy kang sumigaw. Putol ko. Private property ito at binabagabag mo ang kapayapaan. Tinitigan nila ako. Siguro nakikita ako ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ang soft-hearted na tatay at lolo na inaasahan. Hindi ang convenient na bank account na may paa, kundi isang lalaking natutong magsabi ng hindi. Hinawakan ni Harry ang siko ni Tiffany. Tara na, aayusin natin ito ng mag-isa. Naglakad sila pabalik sa kotse. Ang dating swagger ni Harry ay pinalitan ng pag-aalala na nakayuko. Si Tiffany ay tumingin pabalik sa balikat na parang nakakita ng estranghero. Pinanood ko silang umalis, pagkatapos ay isinara ang pinto at bumalik sa laptop ko. Marami pa ring tawag na gagawin, marami pang account na isasara. Malayo pa ang trabaho sa pagtatapos ng relasyon. Kailangan ko ng kape at pagkakataon para mag-isip ng malinaw. Ang karinderya sa pangunahing kalsada ay palaging ang aking kanlungan noong buhay pa si Marta. Doon kami nagkikita pagkatapos ng doktor appointments niya at naghahati kami ng slice ng apple pie habang nag-uusap tungkol sa walang mahalagang bagay. Martes ng umaga, naglakad ako ng pamilyar na 3 blocks. Ang hininga ko ay nakikita sa malamig na hangin ng bundok. Ang routine ay nagbibigay ng grounding pagkatapos ng confrontation kahapon. Nag-ayos ulit ako ng mga papeles ngayong umaga. Tinitingnan ng bank statements at confirmation numbers na parang general na nag-aaral ng battle plans.
Tumunog ang kampana ng karinderya nang pumasok ako. Ang singaw ng kape at amoy ng bacon ay lumikha ng komportabling fog ng normalidad na hinahanap ko. Hindi pa ako nakakaupo ng tuloy sa regular kong sulok na booth nang may pamilyar na boses na tumawag. Mang Claro Reyes, hindi ba talaga? Tumayo si Kuya Bob mula sa mesa malapit sa bintana. Ang newspaper ay nakatiklop sa ilalim ng braso. Magkasama kaming nagtrabaho sa unang bangko ng 15 na taon bago siya na-transfer sa main branch. Si Kuya Bob ang nag-handle ng commercial loans habang ako ay personal accounts. Pero sapat ang shared coffee breaks para ituring namin ang isa't isa na kaibigan. Kuya Bob, tumayo ako para makipag-shake hands. Buti pa rin nakikita kita. Pwede bang sumabay? Hindi na naghintay ng sagot, naupo siya sa kabilang upuan. Narinig ko lumipat ka sa motel sa labas. Okay ka lang ba? Dumating ang waitress na may kape bago ako makasagot. Ginamit ko ang interruption para pag-isipan kung gaano kalaki ang ibabahagi. Family situation, sabi ko sa wakas. Kailangan ng space para mag-isip. Tumango ng dahan-dahan si Kuya Bob, tinitingnan ang mukha ko. Sinubukan ng manugang mo na dayain kami ilang buwan na ang nakalipas. Humarap ang tasa ng kape ko sa kalahati patungo sa labi ko. Anong dayain? Gusto niya ng home equity loan sa bahay mo? 3 milyon. Sinabi niyang kanya ang property. Nagdala pa ng dokumento at lahat. Tila nawala ang ingay ng karinderya. Bahay ko? Tama. May mga papeles na mukhang official sa unang tingin pero nang i-run namin ang title search, lahat bumalik sa iyo. Clean title, walang co-signers, walang makakapagbigay ng claim sa kanya. Maingat kong inilagay ang tasa. Kailan ba iyon? Disyembre, siguro Enero. Personal ko pang hinandle ang application dahil sa laki ng halaga. Lumapit si Kuya Bob, binaba ang boses. Mang Claro, hindi lang siya nagkamali tungkol sa ownership. Deliberate fraud ito. Forged ang mga dokumentong dala niya. Tulad ng malamig na tubig ang mga implikasyon. 3 buwan na ang nakalipas, pinaplano na pala ni Harry na magnakaw mula sa akin. Hindi ito desperasyon mula sa kasalukuyang krisis. Premeditated deception ito. Nireport ba ninyo? Tinanggihan namin ang application at na-flag ang impormasyon niya sa system. Technically, dahil walang perang nagpalitan, gray area pa rin legally. Pero pinanatili ko ang mga kopya ng lahat. Tinitingnan ako ni Kuya Bob. Talagang hindi mo alam? Umiling ako, iniisip ang lahat ng monthly payments na binayaran ko, ang mga hapunan kung saan nagrereklamo si Harry tungkol sa money troubles habang nagpaplano na magnakaw sa likod ko. Ano ang gagamitin niya sa pera? Sumulyap si Kuya Bob sa paligid ng karinderya pagkatapos ay lumapit pa. Ayon sa application niya, home improvements. Pero may balita sa bayan na may gambling debts si Harry. Medyo malaki na. Gaano kalaki? Si Kuya Jim Morales ang maaaring may alam pa. Naalala mo si Detective Morales? May nabanggit siya na regular si Harry sa kasino sa Tagaytay. Naalala ko si Kuya Jim Morales. Naglingkod kami sa Church Building Committee at ang anak niya ay classmate ni Tiffany sa graduation. Kung may impormasyon si Kuya Jim tungkol sa gambling ni Harry, malamang tama iyon. Mang Claro, mag-ingat ka. Ang taong nag-forge ng dokumento para magnakaw mula sa pamilya ay maaaring gumawa ng iba pang desperate na bagay kapag nasukol. Naglakad ako pabalik sa motel na may bilis ang isip. Ang demand ni Harry ng beer at ang kawalan ng respeto ay biglang nagkaroon ng saysay. Nakita na pala niya ako bilang Mark, isang convenient source ng pera para sa gambling habit niya. Ang ultimatum ay hindi tungkol sa pagtatag ng dominance. Tungkol ito sa pagpapanatili ng access sa pera na naniniwala siyang karapatan niyang kunin. Sa kwarto ko sa motel, binuksan ko ang laptop at gumawa ng bagong document na pinamagatang ebidensya laban kay Harold Santos. Ang revelation ni Kuya Bob ay simula pa lang. Kung nagsinungaling si Harry tungkol dito, ano pa ang iba niyang itinago? Sarado ang courthouse sa 5:00 ng hapon. May 1 oras ako para mag-file ng papeles na magbabago ng lahat. Pagkatapos ng tanghalian, nagmaneho ako diretso mula sa karinderya patungo sa provincial capital, isang imposibleng brick building na nakakatakot sa akin noong bata pa ako. Pero ngayon ay parang alyado. Sa clerk's office, sa 2nd palapag,
Profesional na hinandle ng middle-aged na babae ang eviction notice ko. Ginoong Reyes, alam po ba ninyo na ito ang residence ng anak ninyo? Tiningnan niya ang property deed na ibinigay ko. Inihambing sa eviction documents. Pangalan ko ang property. Ang mga residente ay lumabag sa terms ng occupancy nila. Ano pong terms iyon? Inihanda ko na ang sagot na ito. Verbal agreement na nangangailangan ng mutual respect at contribution sa household expenses. Parehong nilabag nila. Sinilyohan niya ang mga papeles ng may practiced authority. Nagsisimula ngayon ang 30-day notice period. Kung magko-contest sila, magse-schedule kami ng hearing. Kung hindi, ang sheriff ang magse-serve ng final papers pagkatapos ng deadline. Gaano katagal bago nila matanggap? Sa loob ng 48 hours karaniwan ang pagse-serve ng sheriff. Nagpasalamat ako at kinuha ang mga kopya. Naramdaman ang bigat ng legal authority sa likod ng mga aksyon ko. Wala ng financial manipulation o emotional blackmail. Lahat ay dumadaan sa tamang channels. Ang susunod na stop ko ay ang police station. Ang opisina ni Detective Kuya Jim Morales ay nasa sulok sa likod ng building. Isang masikip na espasyo na puno ng filing cabinets at coffee-stained paperwork. Mas tumanda si Kuya Jim mula noong huli kong makita. Mas maraming gray hair. Mas malalim na wrinkles sa mata, pero matatag pa rin ang handshake niya. Mang Claro, ano ang nagdala sa iyo sa sulok ko ng mundo? Information gathering. Ipinaliwanag ko ng maikli ang sitwasyon, ang ultimatum, ang pag-alis ko, ang pagtuklas sa attempted loan fraud ni Harry. Nakinig si Kuya Jim nang walang pagputol, paminsan-minsang nagsusulat ng notes. Talagang kilala si Harry sa kasino sa Tagaytay. Sabi ni Kuya Jim, pagkatapos kong matapos. Regular na player, karaniwan sa poker tables, mas madalas na siya lately, mas mataas ang stakes. May ideya ka ba kung magkano ang utang niya? Iba't ibang creditors, iba't ibang halaga. May mga tawag tungkol sa collection issues. Wala pang kriminal, pero papunta na roon. Tinatayang P1 milyon hanggang 1.2 milyon total. Natigilan ako sa mga numero. Si Harry ay naninirahan sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, humihingi ng respeto habang lihim na nagbabasura ng sapat na pera para bumili ng magandang kotse. Sino ang mga creditors na iyon? Pinaghalong legitimate lenders at mas hindi magandang karakter. Ang legitimate ay nagiging impatient na. Ang iba, sabihin na lang natin, hindi karaniwang kinokonsulta ang pulis sa collection methods nila. Ano ang timeline? Humigit kumulang 6 na linggo na siyang nagpapahintay. Karamihan sa creditors ay nagbibigay ng 3 buwan bago mag-escalate. Maubos na ang daan ni Harry. Umalis ako sa police station na may malinaw na larawan ng sitwasyon ng manugang ko. Ang gambling ay nagpapaliwanag sa desperasyon niya, ang attempted fraud sa mortgage ng bahay ko, at ang lumalaking agresyon niya sa akin. Hindi lang ako convenient funding source. Ako ang tanging pag-asa niya para maiwasan ang seryosong consequences. Kinagabihan, naupo ako sa kwarto ko sa motel, tinitingnan ang progreso ng araw. Na-file na ang legal eviction notice at handa na para sa service. Confirmation ng gambling debts at fraudulent activities ni Harry. Lumalaking network ng professional allies na nakakaunawa sa totoong sitwasyon. Binuksan ko ang laptop at in-update ang evidence file ko. Idinagdag ang impormasyon ni Kuya Jim sa revelations ni Kuya Bob. Ang pattern recognition ay mahalagang skill sa banking at ang mga pattern dito ay nagiging kristal na malinaw. Hindi lang si Harry disrespectful o entitled. Desperado siya, hindi tapat at mapanganib. Habang tumataas ang pressure, lalong magiging reckless siya. Kailangan kong maging handa sa anumang susunod. Bukas, magsisimula ako ng strategic phone call sa mga creditors ni Harry, hindi para bayaran ang utang niya, iyon ang consequences niya, pero para siguraduhin na alam nila ang totoong financial situation niya, kasama ang katotohanang wala siyang legal claim sa property ko. Ang katotohanan ay ang pinakamagandang sandata. Mabilis ang pagkalat ng balita sa isang maliit na bayan tulad ng amin. Sa Biyernes, napagtanto kong oras na para kontrolin ang narrative. Ang unang encounter ko ay sa post office kung saan ako na-corner ni Aling Nena mula sa church mailing committee malapit sa stamp machine. Isa siya sa mga babaeng nangongolekta ng impormasyon tulad ng iba ng recipe, laging handa mag-share ng alam.
Mang Claro, mahal, may naririnig akong mga troubling things tungkol sa family troubles. Okay ka lang ba? Maingat kong pinag-isipan ang sagot. Si Aling Nena ay magre-replay ng sasabihin ko sa hindi bababa sa 12 ng tao bago ang linggo service. Hiniling sa akin ni Tiffany at Harry na umalis, kaya umalis ako. Minsan kailangan ng adult children na harapin ang sariling responsibilidad. Tumaas ang kilay niya. Hiniling nila sa iyo na umalis sa sarili mong bahay? Sa tingin ko, pinakamabuting solusyon para sa lahat. Pero hindi ba ikaw ang nagbayad ng tuition sa kolehiyo at tumulong sa down payment? Lumapit siya ng husto, binaba ang boses ng konspiratorial. Palagi kong iniisip kung paano nila na-afford ang bahay na yon sa sweldo lang ni Harry. Tumango ako, pero hindi nag-elaborate. Ang mga facts ay magsasalita para sa sarili nila. Ang susunod kong stop ay ang hardware store kung saan ako nagtrabaho part-time pagkatapos magretiro sa bangko. Si Kuya Tom, ang may-ari, tumingin mula sa inventory sheets ng may genuine concern. Mang Claro, narinig ko na natili ka sa motel sa labas. Ano ang nangyayari? 3 iba pang empleyado ang lumapit habang ipinaliliwanag ko ang sitwasyon. Agad at unanimous ang reaksyon nila. Shocked na hinaras ako ni Harry ng walang respeto. Galit na ako ang nagsuporta sa kanila financially sa loob ng maraming taon ng walang pagkilala. Binayaran mo ang tuition sa kolehiyo? Umiling si Kuya Dave, ang assistant manager, sa disbelief. Sabi ni Harry sa lahat na mayaman ang pamilya niya. Sabi nila, tinutulungan kanila sa mortgage payments. Maraming sinabi si Harry na hindi totoo, sagot ko ng kalmado. Madilim ang ekspresyon ni Kuya Tom. Kaya pala lagi siyang may pera pero hindi kailanman nag-overtime. Maraming beses naming inoferan siya ng extra shifts. Mga extra commitments siguro iyon sa kasino, bulong ni Ate Sara mula sa paint counter. Pag-aalis ko sa hardware store, alam kong ang totoong kwento ay lalaganap sa buong bayan sa loob ng ilang oras. Ang small town network sa Pilipinas ay mas efficient kaysa sa anumang advertising campaign. Ang pangatlong stop ko ay ang simbahan, kung saan naghahanda si Pastor Reyes para sa weekend services. Inimbita niya ako sa opisina niya. Nag-alok ng kape sa upuan na nagbigay ng comfort sa maraming troubled parishioners sa loob ng mga taon. Mang Claro, maraming nagbanggit na nag-aalala sila sa iyo. Matutulungan mo ba akong maintindihan kung ano ang nangyayari? Pinahahalagahan ko ang direct approach ni Pastor. Hindi siya nanghuhuli ng chismis. Sinusubukan niyang tulungan ang miyembro ng congregation. Pastor, 5 taon ko nang financially support ang anak ko at manugang. Noong nakaraang weekend, ginawa nilang malinaw na conditional ang presensya ko sa bahay sa pagsunod ko sa mga utos ni Harry. Pinili kong umalis kaysa tanggapin iyon. Dapat ay sobrang sakit iyon. Nagbigay ito ng kalinawan, sabi ko ng tapat. Mahal ko ang anak ko, pero hindi ko hahayaang tratuhin ako bilang alipin sa sariling bahay. Tumango ng malalim si Pastor. Minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kanila na harapin ang consequences ng mga pinili nila. Matagal mo na silang pinoprotektahan mula sa mga consequences na iyon. Masyado nang matagal sa tingin ko. Sa paglalakad ko pabalik sa motel, tumigil ako sa coffee shop para sa afternoon cup. Abala ang lugar sa karaniwang Friday crowd. Mga retirees, off-duty workers, mga nanay na may strollers. Nakahanap ako ng maliit na mesa sa sulok at nakinig sa mga usapan sa paligid. Narinig ko may utang si Harry sa buong bayan. Si Mang Claro ang nagbabayad ng bills nila sa loob ng maraming taon. Laging kakaiba kung paano sila nakatira ng maganda sa sweldo lang ni Harry. Kumakalat ang impormasyon ng eksakto kung paano ko inaasahan. Ang mga maliit na bayan ay parang mga organismo. Mabilis at efficient nilang pinoproseso ang impormasyon. Pinaghihiwalay ang katotohanan sa fiction sa pamamagitan ng collective wisdom. Tumunog ang cellphone ko habang umaalis ako sa coffee shop. Si Aling Pat, kapitbahay ko sa loob ng 20 taon. Mang Claro, sana hindi ka magalit sa tawag ko. Gusto ko lang ipaalam na maraming sigawan sa bahay lately. Karamihan kay Harry pero si Tiffany rin. Kahapon, 2 beses dumaan ang pulis. Salamat sa pagpapaalam, Aling Pat. Pinahahalagahan ko ang pagbabantay mo. Ligtas ka ba sa tinutuluyan mo? May kailangan ka ba? Ang genuine concern sa boses niya ay nagpapaalala sa akin
na ang community support ay dumarating sa maraming anyo. Ayos lang ako, salamat. Isang araw-araw lang. Kinagabihan, naupo ako sa kwarto ko sa motel, tinitingnan ang mga usapan ng araw. Natural na lumalaki ang social pressure nang walang vindictive effort mula sa akin. Kinikilala lang ng mga tao ang kawalan ng hustisya kapag malinaw na nakikita nila ito. Tumunog ulit ang cellphone ko. Unknown number, pero kilala ko ang area code. Isa sa mga creditors ni Harry siguro. Hinayaan kong pumunta sa voicemail, pagkatapos ay pinakinggan ang mensahe. Ito si Marcus mula sa financing company. Naghahanap kami kay Harold Santos tungkol sa past due account. Pakikalmahan po ninyo kami sa inyong pinakamadaling oras. Tinawagan nila ako dahil malamang nalistahan ni Harry ang address ko bilang kanya sa credit applications. Higit pang ebidensya ng deception niya. Higit pang patunay na pinaplano niyang gawing responsable ako sa utang niya. Binura ko ang mensahe at binuksan ang laptop. Oras na para i-update ang evidence file ko sa mga natuklasan ngayon. Dapat ko sanang inasahan na lalaban sila. Hindi kailanman ang uri ni Harry na tahimik na aalis. Nagsimula ng mapayapa ang Sabado ng umaga. Nagre-review ako ng bank statement sa kape nang magsimulang tumunog ang cellphone ko. Una si Kuya Tom mula sa hardware store, pagkatapos si Aling Nena, pagkatapos si Pastor. Bawat tawag ay nagdala ng parehong disturbing news. Gumagawa si Harry ng round sa bayan, nagpapakalat ng alternatibong bersyon ng kwento. Mang Claro, kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi niya, sabi ni Kuya Tom na halos kontrolado ang galit. Dumating siya rito mga 1 oras na ang nakalipas, malakas na malakas. Sinasabihan ang lahat na iniwan mo sila nang walang babala. Sabi niya, nangako ka na palaging aalagaan mo sila, pero bigla kang nagbago dahil sa galit. Ano pa ang sinabi niya? Na may mental breakdown ka. Sabi niya iniwan mo sila dahil ayaw ni Tiffany na kontrolin mo ang bawat desisyon sa buhay nila. Sabi niya, may family medical emergency na nangangailangan ng pera at ayaw mong tulungan. Nagpasalamat ako kay Kuya Tom at ibinaba ang tawag. Nagtatrabaho na ang isip ko sa mga implikasyon. Desperado na si Harry para maglunsad ng public relations campaign na nangangahulugan na lumalakas ang pressure mula sa creditors niya. Ang susunod na tawag ay nagkumpirma ng mga hinala ko. Mang Claro, ito si Detective Morales. Gusto ko lang bigyan ka ng heads up. Dumating si Harry ngayong umaga sa istasyon, nag-file ng complaint tungkol sa elder abuse. Sabi niya, manipulated ka ng isang tao sa bangko para gumawa ng masasamang financial decisions. Elder abuse. Kompletong kalokohan syempre. Pero sinusubukan niyang gumawa ng official record ng di umano mong mental incompetence. Sinabi ko sa kanya na kailangan namin ng medical documentation at witness statements na malinaw na wala siya. 20 minuto pagkatapos, tumunog ulit ang cellphone ko. Numero ni Tiffany. Tatay, pakikalmahan mo. Alam kong galit ka. Pero may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Makapal ang boses niya sa luha. Buntis ako, tatay. Ang stress mula sa lahat ng ito ay nagpapasakit sa akin. Sabi ng doktor, kung hindi mag-calm down ang lahat, maaaring mawala ko ang baby. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa tiyan, ang parehong protective instinct na nagpababa sa akin sa manipulation nila sa loob ng maraming taon. Pero may bahagi sa tono niya na parang rehearsed, desperate sa calculated na paraan. Congratulations sa pagbubuntis, anak. Kailan mo nalaman? Nung nakaraang linggo, bago pa mangyari ang lahat. Nabali ang boses niya ng convincing. Tatay, hindi ko kayang mawala ang baby ko dahil sa money problems. Lagi mong sinasabi na family comes first. Totoo, family comes first. Iyon ang dahilan kung bakit 1.2 milyon ang ginastos ko sa edukasyon mo at 500,000 sa kasal mo. Pero ano ngayon? Ano ang tungkol sa apo mo? Nabitbit ang tanong sa hangin. Kung talagang buntis siya, kung talagang may medical crisis, maaaring magkaroon ng unintended consequences ang mga aksyon ko. Pero masyadong convenient ang timing. Ang emotional manipulation ay masyadong practiced. Tiffany, nakapunta ka na ba sa doktor tungkol sa pregnancy complications? May pause. May appointment ako next week. Kay Dr. Sino?
Kay Dr. Reyes sa Women's Clinic. Kilala ko si Dr. Reyes. Si Marta ang nakita niya sa loob ng maraming taon. Tatawagan ko ang opisina niya para malaman kung paano ako makakatulong sa medical expenses. Tatay, hindi mo kailangang tawagan ang doktor ko. Private iyon. Tama ka. Pwede mong ipakol niya ako direkta para pag-usapan ng payment options. Bigla ang natapos ang tawag. Isang oras pagkatapos, naglalakad ako sa downtown nang makasalubong ko si Harry sa labas ng bangko. Malakas ang boses niya sa sino mang gustong makinig. Ang aggressive edge na natutunan kong kilalanin. Nawalan na ng isip ang matanda, sabi ni Harry sa maliit na crowd ng customers. Sinaylay na, iniisip na lahat ay nagnanakaw sa kanya. Pinalayas ang sariling buntis na anak dahil sa wala. Lumapit ako ng kalmado at napansin ng crowd ako bago pa si Harry. Lumipat ang mga mukha sa direksyon ko, nagbabago ang ekspresyon habang kinikilala nila ang subject ng rant ni Harry. Biglang lumingon si Harry, namumula ang mukha. Narito na siya, ang taong iniwan ng sariling pamilya. Magandang araw, Harry. Pinanatili ko ang level ng boses. Paano ang gambling debt situation mo? Tulad ng physical blow ang accusation. May mga bulungan sa crowd, mga piraso ng puzzle na nagkiklik. Baliw ka, sputter ni Harry. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. P1 milyon hanggang 1.2 milyon ayon kay Detective Morales. Kasino sa Tagaytay, karamihan sa poker tables. Tiningnan ko ang nagkakalap na crowd. Kamakailan, gaano karaming pera ang mawawala sa isang tao kapag hindi siya nagbabayad ng sariling living expenses? Mula pula hanggang purple ang mukha ni Harry. Lumapit siya, ginagamit ang taas niya bilang sandata. Sinile na bastos na matanda ka. Hindi mo pwedeng... May dokumentasyon ako ng bawat piso na ginastos ko sa suporta sa inyo sa loob ng 5 taon, putol ko. May dokumentasyon ka ba kung saan napupunta ang sweldo mo? Seryosong nakikinig na ang crowd ngayon, pinoproseso ang bagong impormasyon. Napagtanto ni Harry na nawala na niya ang kontrol sa narrative. Tara na! Growl niya, itinulak ang sarili sa crowd. Hindi pa tapos ito, Mang Claro! Pinanood ko siyang umalis ng galit, napansin na maraming naglabas ng cellphone. Ang totoong kwento ay lalaganap sa social media sa loob ng 1 oras. Sa motel, binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-document ng mga pangyayari ng araw. Nabibigo ang counter-attack ni Harry dahil ito ay nakabase sa mga sinungaling na hindi makatiis ng scrutiny. Kilala ng komunidad ang karakter ko ng husto para maniwala sa accusations niya ng mental incompetence o vindictive abandonment. Pero ang pregnancy claim ay nag-aalala sa akin. Kung talagang buntis si Tiffany, nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Kailangan ko ng verification bago ang susunod na hakbang. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang opisina ni Dr. Reyes. Kung may tunay na medical emergency, tutulungan ko, pero hindi ako magpapahintulot na manipulahin ng fabricated crisis. Ang public threats ni Harry ay lumampas na sa linya. Naglakad ako pabalik sa kwarto ko sa motel, kinuha ang cellphone, at tinawagan si Detective Kuya Jim. Kuya Jim, kailangan nating mag-usap. Ang behavior ni Harry ngayon ay nagpapakita ng pattern ng escalation na nag-aalala sa akin. Paano? Confronted niya ako publicly, gumawa ng threatening gesture sa harap ng witnesses, at ang buong demeanor niya ay nagpapakita ng taong nawawalan ng kontrol. Tumingin ako sa labas ng bintana ng motel patungo sa downtown. Gusto kong mag-file ng formal complaint at pag-aralan ang protection options. Pumunta ka bukas ng umaga, dalhin ang anumang dokumentasyon mo, pero hindi ko kailangang maghintay hanggang bukas. Kumatok si Kuya Steve, ang night manager ng motel, sa pinto ko 1 oras pagkatapos. Mang Claro, bumalik ang lalaking yon na sumisigaw sa parking lot kanina. Tumayo sa labas ng pinto mo mga 5 minuto, pagkatapos ay umalis. Nag-alala ang ilang bisita. Si Kuya Steve ay retired Army Sergeant na nakakita ng sapat na gulo para makilala ang pag-develop nito. May sinabi ba siyang specific? Muttered something tungkol sa pagtuturo sa matandang tanga ng leksyon. May security video kami kung kailangan mo. Security footage. Physical evidence ng threatening behavior ni Harry sa private property. Kuya Steve, handa ka bang ibigay ang footage na iyan sa pulis? Siyempre. Hindi dapat tinatakot ang matatandang residente ng ganitong uri. Kinabukasan,
Dumating ako sa police station na may security USB drive mula kay Kuya Steve at written timeline ng escalating behavior ni Harry. Tiningnan ni Detective Kuya Jim ang lahat ng may professional thoroughness. Mang klaro, malinaw na pattern ng intimidation ang ipinapakita nito. Kasama ang nakita ko kahapon sa bangko, may grounds tayo para sa restraining order. Ano ang kasama nito? Legal na pagbabawal kay Harry na lumapit sa loob ng 500 metro sa iyo o sa property mo. Violation ay immediate arrest. Sumandal si Kuya Jim sa upuan. May isa pang dapat mong malaman. Kumonsulta si Harry sa lawyer noong Biyernes tungkol sa adverse possession laws. Tulad ng malamig na tubig ang mga salita. Squatters' rights. Tama. Sinusubukan niyang malaman kung maaari niyang i-claim ang legal ownership ng bahay mo base sa continuous living doon. Grim ang ekspresyon ni Kuya Jim. Sa Pilipinas, nangangailangan ng 5 taon ng hostile occupation para sa adverse possession. 3 taon pa lang sila roon. Nagpaplano siyang maghintay ng 2 pang taon tapos mag-file ng claim. Natigilan ako sa mga implikasyon. Hindi lang si Harry nag-freeload. Nag-e-execute siya ng long-term plan para magnakaw ng bahay ng pamilya ko sa pamamagitan ng legal technicalities. May legitimate claim ba siya? Wala. Ang adverse possession ay nangangailangan ng hostile occupation ng walang permiso ng may-ari. Dahil binigyan mo sila ng permiso na manirahan doon at hindi sila nagbayad ng rent o property taxes, walang legal basis. May kinuha si Kuya Jim na file folder. Pero ipinapakita nito ang premeditation. Matagal na niyang pinaplano ang pagnanakaw na ito. Ano ang tungkol sa restraining order? Mabilis ko itong maipapasa dahil sa ebidensya. Makukuha mo ito sa hapon na ito. Umalis ako sa police station na may bagong pag-unawa sa karakter ng manugang ko. Ang insidente ng beer ay hindi tungkol sa pagtatag ng dominance. Tungkol ito sa pagpapanatili ng deception na magtatapos sa pagnanakaw ng bahay ko. Sa paglalakad pabalik sa kotse, kinuha ko ang cellphone at nag-scroll sa contacts. Oras na para sa strategic calls. Ang una ay kay Marcus mula sa financing company, isa sa creditors ni Harry na tumatawag sa numero ko. Hino, ibinabalik ko ang tawag ninyo tungkol kay Harold Santos. Kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay. Hindi na siya nakatira sa address ko at wala siyang legal claim sa property ko. Guest lang siya sa bahay ko. Na-evict ko siya noong nakaraang linggo. Kung naghahanap kayo sa kanya, nagtatrabaho siya sa auto dealership sa highway. Ang pangalawa ay sa iba pang credit recovery. Ito si Mang Claro Reyes. Tinawagan ninyo tungkol sa utang ni Harold Santos. Gusto ko lang linawin na walang ownership interest si G. Santos sa property ko at hindi na siya nakatira roon. Maikli at factual ang bawat tawag. Hindi ako nagbabayad ng utang ni Harry o nagbibigay ng personal information, nagko-correct lang ng false address na ginagamit niya para maiwasan ng creditors. Sa tanghali, nakontak ko ang 6 na collection agencies. Ang maingat na itinayong House of Cards ni Harry ay malapit ng bumagsak. Sa hapon na iyon, pinirmahan ni Judge ang restraining order ko. Legal na pinagbabawal na si Harold Santos na lumapit sa loob ng 500 metro sa akin o sa property ko. Violation ay immediate arrest at posibleng kulungan. Nagmaneho ako pabalik sa motel, nararamdaman ang kasiyahan ng hustisya na tamang inilapat. 3 taon na ginugol ni Harry sa pagpaplano para magnakaw ng bahay ko. Ngayon hindi na niya ito malalapitan ng legal. Biglang umugong ang cellphone ko. Text mula sa unknown number. Hindi pa tapos ito, matanda. I-forward ko ang mensahe kay Detective Kuya Jim, pagkatapos ay binlock ang number. Ang evidence collection ay naging second nature na. Lunes ng umaga, in-file ko ang restraining order. Sa tanghali, pinapanood ko ang pagbagsak ng mundo ni Harry mula sa maraming direksyon. Sinilyohan ng clerk sa courthouse ang final copy ng may efficient authority. Ginoong Reyes, effective immediately ang order na ito. Anumang contact o paglapit sa loob ng 500 metro ay violation. Nagpasalamat ako sa kanya at naglakad patungo sa kotse ko. Alam na ang sheriff's deputy ay magsiserve kay Harry ng papeles sa loob ng ilang oras. Tumunog na ang cellphone ko. Mang Claro, ito si Kuya Mike mula sa auto dealership. Si Kuya Mike ang boss ni Harry, isang mabuting tao na nagtayo ng negosyo sa reputasyon at tiwala. Kailangan kong direktang itanong sa iyo
Totoo ba ang mga sinasabi ni Harry tungkol sa iyo? Ano ang sinasabi niya? Na may breakdown ka at pinalayas mo siya dahil sa demensya? Na may family medical emergency at ayaw mong tulungan? May skepticism ang boses ni Kuya Mike. Ang totoo, Mang Claro, kilala kita sa loob ng 20 taon. Hindi ito parang sa lalaking nag-co-sign ng unang car loan ng anak ko. Kuya Mike, ultimatum ang ibinigay sa akin ni Harry na sumunod sa mga utos niya o umalis. Pinili kong umalis. Walang medical emergency at maayos ang mental faculties ko tulad ng makukumpirma ng banker, lawyer at police detective ko. Mahabang pause. Natakot ako diyan. Mang Claro, may 3 customers ako ngayon na nagbanggit na may utang si Harry sa kanila. Isa ang nakakilala sa kanya mula sa kasino. Nakakaapekto ito sa negosyo ko. Naiintindihan ko, kailangan kong tanggalin siya sa trabaho. Hindi pwedeng magkaroon ng ganitong controversy sa paligid ng customers na nagtitiwala sa amin sa major purchases. 20 minuto pagkatapos, nasa coffee shop ako nang makita ko ang unang debt collector na huminto sa dating bahay ko. Continental Credit Recovery, base sa magnetic door sign. Nakipag-usap ako sa kanila noong Biyernes tungkol sa false address claims ni Harry. Tumunog ang cellphone ko. Numero ni Tiffany. Numero ni Tatay. May mga lalaki sa bahay na nagtatanong tungkol sa utang ni Harry. Gusto nilang malaman ang tungkol sa assets namin, income, lahat. Genuine panic na ang boses niya ngayon. Ano ang sinabi mo sa kanila? Sabi ko ang totoo, na wala siyang pag-aari sa property ko at hindi na siya nakatira roon. Pero pinag-uusapan nila ang garnishing ng sweldo, pagsiseize ng assets. Tatay, hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Anak, iyan ang nangyayari kapag may humiram ng pera na hindi kayang bayaran. Consequences iyan na nilikha ni Harry, hindi ako. May utang siya ng P1 million hanggang P1,002 million? Paano yun posible? Kaya hindi talaga alam ni Tiffany ang buong lawak. Gambling debts, kasino sa Tagaytay, ayon kay Detective Morales. Tahimik sa linya pagkatapos ay mahina. Sabi niya overtime siya sa mga gabing iyon. Pasensya na kung sa ganitong paraan mo nalaman, anak. Ano ang tungkol kay Harry? Hindi na bahagi ni Harry ang anumang equation na may kinalaman sa akin. Permanenteng ang restraining order. Kung pipiliin mong manatili sa kasal sa kanya, iyon ang desisyon mo. Pero nangangahulugan iyon ng pagpili sa kanya kaysa sa relasyon natin. Hinihingi mo sa akin na pumili sa pagitan ng asawa ko at tatay ko. Hinihingi ko na pumili ka sa pagitan ng lalaking nagbanta sa akin at ng lalaking nagpalaki sa iyo. Ang katotohanang nakikita mo silang katumbas na pagpipilian ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kung gaano nakalayo ang pagitan natin. Tahimik siya ng matagal, pinoproseso ang mga implikasyon. Ano ang tungkol sa bahay? Nasa pamilya na ito sa maraming henerasyon. Ibibigay ko ito sa housing initiative para sa mga veterano. 3 pamilya ng mga veterano ang maninirahan doon, mga taong nakakaunawa kung ano talaga ang serbisyo at sakripisyo. Tulad ng physical blow ang mga salita sa kanya. Napalitan na ang will, witnessed, signed at na-file sa abogado ko. Pinanatili ko ang malambot pero matibay na boses. Kahit gawin mo ng perpekto ang lahat ng hiniling ko, hindi na babalik ang bahay sa iyo. Final na ang desisyong iyon. Bakit? Dahil kailangan kong malaman na ang anumang reconciliation sa atin ay nakabase sa pag-ibig, hindi sa inaasahan sa mana. Sa loob ng 5 taon, tinrato mo ako bilang convenient funding source. Gusto kong makita kung may natira pa ba sa atin lampas sa financial dependency. Napuno ng luha ang mata ni Tiffany. Totoo na ito, hindi na ang calculated manipulation na nakasanayan ko. Pasensya na tatay, talagang pasensya na. Hindi ko sinadyang umabot sa ganito. Ang sorry ay hindi na sapat, anak. Nakita ng buong bayan kung paano mo ako at si Harry tratuhin bilang alipin sa sarili kong bahay. Nakita nila kung paano mo pinili ang demands niya kaysa sa dignidad ko. Mga salita na lang ang mga salita ngayon. Kailangan ko ng aksyon. Ano kung hindi ko kaya? Ano kung hindi ko kayang tumayo sa harap ng lahat at aminin kung gaano kami kalihis? Kung ganoon, mabubuhay ka sa consequences ng pagpipili ang iyon. Malamang naaalis si Harry sa bayan para makaiwas sa creditors. Lagi nang tumatakbo ang mga lalaking katulad niya kapag nahihirapan. Pwede kang sumama sa kanya at magsimula ulit sa ibang lugar.
o manatili rito at subukang buuin ulit ang buhay mo ng may katapatan? At kung gagawin ko ang hiniling mo, pwede ba tayong magkaroon ng totoong relasyon ulit sa paglipas ng panahon? Pwede. Hindi nakabase sa pera, guilt o obligasyon, kundi sa mutual respect sa pagitan ng dalawang adult. Pinunasan ni Tiffany ang luha gamit ang napkin. Gaano katagal ako magdedesisyon? Sa linggo ng umaga, nagsisimula ang misa alas 10. Kung wala ka roon para sabihin ang katotohanan, malalaman ko na nagdesisyon ka na. Tumayo siya ng dahan-dahan, mukhang mas matanda at mas marupok kaysa nang dumating siya. Tatay, sa tingin mo ba kaya mo pa akong mapatawad? Tiningnan ko talaga ang anak ko at nakita ang mga bakas ng batang babae na gumagawa ng korona mula sa dandelion at humihingi ng bedtime stories tungkol sa matatapang na prinsesa. Ang pagpapatawad at tiwala ay magkaiba, anak. Pinatawad kita noong araw na nagdesisyon akong umalis kaysa makipag-away. Pero ang tiwala ay kailangang kitain ng isa-isang honest na aksyon. Tumango siya at naglakad patungo sa pinto. Nakayuko ang balikat sa bigat ng desisyon na magdedetermina sa natitira niyang buhay. Nanatili ako sa booth, pinapanood siyang umalis. Linggo na sa loob ng 4 na araw. Sa oras na iyon, malalaman ko kung may tapang ang anak ko na pumili ng katotohanan kaysa sa kaginhawahan, responsibilidad kaysa sa loyalty sa taong hindi kailanman nag-deserve nito. Dumating ang linggo ng umaga ng maliwanag at malamig. Naglakad ako papasok sa simbahan. Iniisip kong makakahanap si Tiffany ng tapang para sabihin ang katotohanan. Mas puno kaysa karaniwan ng simbahan. Kumalat ang balita tungkol sa family announcement. Umupo ako sa regular kong pew 3 row mula sa harap at naghintay. Nagsimula si pastor sa pamilyar na mga himno at readings, pero naramdaman ko ang anticipative energy ng congregation. Nang dumating ang testimony time, tumayo si Tiffany mula sa back row. Maliit siyang mukhang naglalakad pababa ng gitnang aisle, pero matatag ang mga hakbang. Sa podium, hinawakan niya ang mga gilid at tiningnan ang mga mukha na kilala niya sa buong buhay. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay tungkol sa tatay ko. Malinaw ang boses niya sa tahimik na simbahan. Sa loob ng 5 taon, pinansyal na sinuportahan ni Mang Claro Reyes ako at ang asawa ko. 1.2 milyon ang binayaran niya para sa kolehiyo ko kung saan pwede akong mag-state university. 500,000 ang binayaran niya para sa kasal ko nang hindi kayang bayaran ng pamilya ni Harry ang kanilang bahagi. May bulungan sa congregation. Mga specific numbers, documented sacrifices na nagpapinta ng malinaw na larawan. Binigay niya sa amin ang family home, ang bahay na ipinamana sa kanya ng mga magulang niya, kung saan siya nanirahan kasama ang nanay ko sa loob ng 20 taon. Nang hindi namin kayang bayaran ang mortgage, siya ang nagbayad. Nang kailangan namin ng groceries, utilities, car insurance, siya ang nagbayad ng lahat habang nabubuhay sa Social Security. Lalong lumakas ang boses niya habang nagpapatuloy. 3 linggo na ang nakalipas, nang hindi sumunod ang tatay ko sa mga utos ng asawa ko na parang alipin, binigyan namin siya ng ultimatum. Sumunod kay Harry o umalis sa sarili niyang bahay. Pinili ng tatay ko na umalis kaysa isuko ang dignidad niya. Tahimik na talaga ang simbahan ngayon. Kahit ang mga bata ay parang naramdaman ang bigat ng mga salita. Nakatayo ako at pinanood ang asawa ko na hinaras ang lalaking nagsakripisyo ng retirement security para sa kaginhawahan namin. Pinili ko ang loyalty sa taong nagbanta sa tatay ko kaysa sa loyalty sa lalaking nagpalaki sa akin ng may pag-ibig at pasensya. Malayang dumadaloy ang luha ngayon pero malinaw pa rin ang boses. Tumayo ako rito dahil nagbigay ang tatay ko ng huling pagkakataon na pumili ng katotohanan kaysa sa pride. Mali ako. Mali si Harry. Nararapat ang tatay ko ng pasasalamat at respeto. Pero binigyan namin siya ng ultimatum at demands. Direktang tumingin siya sa akin. Tatay, ang sorry ay hindi sapat para sa lahat ng pinagdaanan mo. Pero umaasa akong simula ito. Sumabog ang supportive murmurs sa congregation habang bumalik si Tiffany sa upuan niya. Lumapit si pastor sa podium na may luha sa sariling mata. Minsan ang pinakamahirap na tapang ay ang pag-amin ng mga pagkakamali sa publiko.
Ipinakita iyon ni Tiffany ngayon at ang tatay niya ay nagpakita kung ano ang dignidad sa ilalim ng pressure. Pagkatapos ng misa, lumapit ang mga tao sa akin na may yakap, handshake at mga salitang suporta. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ko. Hinala na namin na tinutulungan mo sila financially, Mang Claro. Ang hindi namin alam ay kung paano nila binayaran ang kabutihan mo. Pinisil ni Kuya Tom ang balikat ko. Tunay na karakter iyon. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi madali kapag family ang involved, pero ginawa mo. Ang pinaka-meaningful na sandali ay nang lumapit si Tiffany sa akin sa labas ng simbahan. Lalabas ang letter sa lokal na pahayagan sa Miyerkules. Ang Facebook post ay ilalagay ko ngayong gabi. Nagdalawang isip siya. Umalis si Harry kahapon. Nag-impake ng truck habang nasa trabaho ako at nawala. Walang forwarding address, walang note, wala. Hindi ako nagulat. Lagi nang tumatakbo ang mga lalaking katulad ni Harry kapag naharap sa consequences. Pasensya na kung ganito ang pagtatapos ng kasal mo. Hindi ako. Sabi niya ng mahina. Nag-file ako ng divorce ngayong umaga. Nalaman kong ginagamit niya ang credit cards ko para sa gambling nang walang sabi sa akin. Mas malala pa ang utang kaysa sa inakalang namin. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa harap na bakuran ng dating family home. Pinapanood ang 3 pamilya ng veterano na lumilipat sa transitional housing units na nilikha ng initiative para sa mga veterano. Ang bahay ay na-renovate sa magkahiwalay na apartments, bawat pamilya ay may privacy. Habang nagbabahagi ng common areas, si Staff Sergeant Maria Santos, kamakailan na deploy, ay nagdidirekta sa 2 anak patungo sa playground equipment na idinonate ng lokal na negosyo. Mang Claro, ang pagkakataong ito ay nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat sa pagpili mo sa mga veterano para sa regalong ito. Ang mga veterano ang nakakaunawa ng sakripisyo, sagot ko. Ang bahay na ito ay dapat maglingkod sa mga taong tunay na nag-earn nito. Ang sarili kong buhay ay nagsettle sa mapayapang routine sa maliit na cabin sa tabing lawa na binili ko, na may perang hindi na umaagos sa ungrateful dependents. Umaga ng kape sa deck na may tanawin ng lawa, hapon ng pangingisda, gabi ng pagbabasa, simpleng kasiyahan na parang luho pagkatapos ng maraming taon ng financial stress at family drama. Maliit pero perpektong ang kabin para sa pangangailangan ko. 2 kwarto, kusina, kung saan pwede akong magluto ng totoong pagkain imbes na laging sa labas, at dock kung saan ko mailulunsad ang maliit kong bangka sa pangingisda. Biglang umugong ang cellphone ko. Text mula kay Tiffany. Tatay, 3 buwan na ako sa counseling at marami akong natutunan tungkol sa healthy relationships. Pwede ba nating subukan ang kape minsan? Gusto kong kitain ang tiwala mo pabalik, isa-isang usapan. Ngumiti ako, tinitingnan ng lawa kung saan isang ibon ang nangingisda sa mababaw na tubig. Itinupad ni Tiffany ang salita tungkol sa public acknowledgements. Ang letter sa pahayagan ay thorough at honest. Ang Facebook post ay nag-generate ng dos-dosenang supportive comments mula sa mga miyembro ng komunidad na sa wakas ay naunawaan ang totoong kwento. Mas mahalaga, kinukuha niya ang responsibilidad sa pagbuo ulit ng relasyon natin imbes na asahan ang pagpapatawad ng walang pagsisikap. Tinanong ko pabalik, magandang ideya ang kape. Sabado ng umaga sa karinderya. Agad ang reply niya, nandoon ako. At tatay, salamat sa hindi pagbibitiw sa akin ng buo. Inilagay ko ang cellphone at pinanood ang ibon na tumaas mula sa tubig na may isda sa kuko. Minsan, ang pasensya at dignidad ay nagkakaroon ng gantimpala kahit na walang katapusan ang bigat. Ang araw ay lumulubog sa bundok, pinintura ang ibabaw ng lawa ng ginto at orange. Sa malayo, naririnig ko ang tawa ng mga bata sa Veterans Housing Complex, mga pamilya na nagtatayo ng bagong buhay, sa bahay kung saan natutunan ko ang pagkakaiba ng generosity at enabling. Hustisya ang naihatid, dignidad ang naprotektahan, at siguro lang, isang anak na handa nang kitain muli ang tiwala ng tatay sa pamamagitan ng honest na pagsisikap imbes na emotional manipulation. Sulit ang paghihintay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakikalmahan ang video, isubscribe ang channel,
at ibahagi ang inyong impressions sa comments. Para marinig ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.